May nagtutulak sa'yo pababa. Hindi mo lang alam kung sino. Ngumingiti sila sa harap mo, pero sa likod, gumagawa ng paraan. Minsan malapit pa sila sa'yo, minsan kahit kamag-anak mo. Paano mo ba malalaman kung sino talaga sila? Isipin mo ang nakaraang taon. Ilan beses kang nasaktan ng taong akala mo kakampi mo. Ilan beses kang nagtaka bakit biglang tumigil ang oportunidad. Ilan beses kang napag-isipan, bakit parang ayaw nila ako umasenso? Hindi imahinasyon lang yan, may dahilan. Ang Biblia mismo nagsasabi nito, kahit si David pinag-usig ni Saul. Saul ay hari, pero inggit ang nasa puso. David ay lingkod lang, pero pinili ng Diyos. Kaya naman si Saul, naging kaaway ng tadhana ni David. Imagine mo ito, nag-away ka na ba sa taong hindi mo inaway? May galit sa'yo na hindi mo naman ginawa. Yan ang tawag sa spiritual attack, hindi laging demonyo. Minsan, tao lang na ginamit ng kaaway. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 6 ugali. Ang 6 senyas na ito ay proven, hindi speculation, hindi paranoia, base ito sa salita ng Diyos. At sa pattern ng mga taong tinawag niya, dahil kapag pinili ka ng Diyos, lilitaw ang mga kalaban mo. Pero huwag matakot, may dahilan kung bakit dumaan ka dito. May layunin ng Diyos sa bawat pag-atake. May plano siya para sa iyo, kaya simulan natin. Unang ugali, ang pagpapanggap. Unang senyas, sila ay laging nandyan, pero hindi para tumulong. Nandyan sila para manood, para magsuri, para hanapin ang iyong kahinaan. At kapag nakita na nila ito, doon sila magsisimula. Tingnan mo si Absalom sa 2 Samuel 15, anak ni David, pero gusto niyang kunin ang trono. Hindi sa tamang paraan, kundi sa pag-akay ng puso ng mga tao. Nilapit niya ang sarili, nagpakita ng malasakit, pero peke lang. Sabi niya sa mga tao, kung ako ang hari, tutulungan ko kayo. Parang concern, parang mabuting intensyon. Pero totoo ba? Hindi. Ang layunin, nakawin ang puso. Iyon ang ginagawa ng mga taong gusto kang pabagsakin. Isipin mo ang taong palagi kang kinakamusta, pero hindi genuine. Tinatanong ka tungkol sa buhay mo, tungkol sa plano mo, pero hindi dahil gusto kanyang tulungan, kundi dahil kailangan niyang malaman. Ano ba ang susunod mong hakbang para pigilan niya? Maraming tao ang naloloko dito kasi mahal natin sila, kasi pamilya natin sila o kaibigan. Pero ang Biblia ay malinaw, kahit si Jesus ay may Judas, kahit sa pinakamalapit may mandaraya. Ano ang pwede mong gawin? Simple. Bantayan ang prutas, hindi ang salita, hindi ang ngiti, ang aksyon, ang resulta ng kanilang presensya sa buhay mo. Kapag dumating sila, sumasaya ka ba o nababahala? Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng discernment kapag may mali. May pakiramdam ka na, hindi mo maipaliwanag, pero alam mo na may mali. Yan ay hindi paranoia. Yan ay patnubay mula sa Diyos. Pakinggan mo. Isang babae ang nagsabi sa akin dati, may kaibigan siyang sobrang supportive. Laging nandyan sa bawat event, sa bawat milestone. Pero pagkatapos ng bawat tagumpay, may nangyayari, may problema. Hanggang sa napagtanto niya, pagkatapos niyang mag-share, may sumusira. Nag-stop siya sa pag-share. At ano ang nangyari? Tumigil ang mga problema. Nawala ang pag-atake, hindi dahil wala ng kaaway, kundi dahil wala ng information. Kaya nga sinasabi, guard your heart, guard your plans. Ito ang unang ugali, pagpapanggap na suporta. Pero ang totoo, surveillance, binabantayan ka. Kaya kung may taong sobrang interesado sa buhay mo, tanungin mo, para saan ang information na ito? At para kanino? Ngayon, ikalawang ugali, ito ay mas subtle. Hindi sila direktang umaatake, pero ginagamit nila ang iba para ikaw ay mabahiran, para ikaw ay madungisan. Paano nila ito ginagawa? Halika, tingnan natin. Ikalawang ugali, hindi ka nila direktang sirain, kundi ang pangalan mo, ang reputasyon mo, ang tiwala ng mga tao sa iyo. Ginagawa nila ito through chismis, through doubt, through mga tanong na may lason. Tignan mo ang 1 Samuel 2:18, si Saul at si David. Pagkatapos patayin ni David si Goliath, sikat siya, pinupuri.
Pero si Saul galit na galit. Hindi sa ginawa ni David, kundi sa papuri na natanggap ni David. Yan ang simula. Sinabi ng mga babae, pinatay ni Saul ang libo-libo, pero pinatay ni David ang laksang-laksa. Simple na kanta, walang masama. Pero kay Saul, lason yan. Doon nagsimula ang galit, ang inggit, ang plano na patayin si David. Ganyan din sa buhay mo. May mga taong hindi makapagtanggap na ikaw ay umuusad, na ikaw ay pinagpapala. Kaya ano ang ginagawa nila? Pinapakalat ang duda. Alam mo ba kung paano niya nakuha yan? May kabit yan sigurado. Imagine ka na nagtatrabaho ng matino, tapos may promotion. Deserve mo, pinaghirapan mo, pero may nagsasabi, siguro may ginawa yan sa boss. Yan ang poison, yan ang paraan nila. Hindi nila kailangan ng ebidensya, sapat na ang doubt, sapat na ang tanong, dahil ang isip ng tao, madaling magduda, madaling maniwala sa tsismis, lalo na kung yung taong nagsasabi ay concern lang. Ito ang teknik nila, magtanim ng tanong. Hindi ka ba nakakapagtaka na bigla siyang yumaman? Hindi ka ba nag-aalinlangan sa mga desisyon niya? Wala silang diretsyong akusasyon, pero ang seeds ay naitanim na. Ang sinasabi ng Kawikaan 26:20, kapag walang panggatong, namamatay ang apoy. Kapag walang tsismoso, tumitigil ang away. Simple pero powerful. Ang tsismis ay gatong. Kapag wala nang nagpapakalat, wala nang sunog. Kaya ano ang gagawin mo? Huwag kang makipagtalo. Huwag kang mag-defend ng paulit-ulit. Dahil ang tsismis mas lalakas kapag pinatulan mo. Mas lalaganap. Let your life speak. Let your actions defend you. Si David, hindi naman sumagot sa mga tsismis. Tumuloy lang siya, pinagpatuloy niya ang tungkulin niya, ang misyon niya, at sa huli, siya pa rin ang naging hari. Ang duda ay nawala, ang katotohanan ay nanalo. Tandaan mo ito, ang totoo ay lalabas din. Hindi mo kailangan ipilit, hindi mo kailangan ipagtanggol ng paulit-ulit. Hayaan mo ang Diyos. Siya ang maglalantad, siya ang magbibigay ng hustisya, ikaw magpatuloy ka lang. Kaya yan ang ikalawang ugali, pagkalat ng duda, pero may mas malala pa, may ikatlong ugali, ito ay tungkol sa mga oportunidad. Tingnan natin, ikatlong ugali, hindi ka nila direktang hinaharang, pero biglaan, may oportunidad, malapit na, pero biglang may nangyari, may nag-cancel, may nag-pull out, may nagbago ng isip. Tignan mo si Nehemiah sa chapter 6, may mission siya, ipatayo ang pader ng Jerusalem, mission from God. Pero may kalaban, si Sanballat at Tobiah, ayaw nilang matapos ang pader, kaya ano ang ginawa nila? Inimbitahan nila si Nehemiah, halika mag-usap tayo. Parang peace talk, parang negotiation. Pero ang totoo, plano nilang patayin si Nehemiah. Gusto nilang itigil ang trabaho, kaya imbita lang. Pero si Nehemiah hindi pumayag. Sabi niya, so bakit ako bababa para sa inyo? May ginagawa ako. Simple, direct, walang paligoy-ligoy. Alam niya ang priority, alam niya ang misyon. Isipin mo ito, may project ka, may plano, malinaw ang direction, clear ang vision. Pero biglang may tumatawag, tara, kape tayo. Tara, mag-usap tayo. Kunwari, concern lang. Pero kapag pumunta ka, walang mangyayari. Ang nangyari lang, nasayang ang oras mo, nalito ka, nag-doubt ka sa sarili mo, at yan ang layunin. Hindi ka patayin, kundi paantayin, palabagalin. May isa pang style. Ginagawa nilang complicated ang simple. May business deal, may contract, may partnership, biglang may dagdag na kondisyon. May bagong requirement, hindi naman kailangan. Pero ginagawa nila. Bakit? Para mapagod ka, para sumuko ka, para isipin mo, baka hindi ito para sa akin. Pero tandaan, kung galing sa Diyos, walang hadlang na hindi niya maalis. Kung galing sa Diyos, walang tao ang makakapigil. Sabi ng Isaiah 54:17, walang sandata laban sa iyo ang magtatagumpay. Walang balak, walang plot, walang scheme. Kapag ikaw ay protected ng Diyos, protektado ka. Walang tao ang mas malakas sa plano niya. Kaya ano ang gagawin mo? Stay focused. Huwag kang bumaba sa meeting na yan.
Huwag kang sumama sa usapan na yan. Kung alam mong distraction lang, huwag kang papayag. May mas importante kang ginagawa, yung mission mo. At alam mo ba kung gaano ka-effective si Nehemiah? Natapos niya ang pader, 52 araw lang. Kahit may kalaban, kahit may nag-attempt na patayin siya, natapos niya dahil hindi siya bumitaw, hindi siya bumaba. Yan ang ikatlong ugali, pagharang sa oportunidad. Pero may ikaapat pa, ito ay mas masakit dahil ito ay tungkol sa timing, sa celebration. Tara, tingnan natin. Ikaapat na ugali, sila ay tahimik kapag nananalo ka, pero ang ingay naman kapag may mali. Kapag may problema, kapag bumagsak ka, doon sila sumasaya. Hindi nila sinasabi, pero kita mo sa muka. Tingnan mo ang Psalms 35:15-16. Si David ay umiiyak. Bakit? Kasi yung mga tao na dapat sumusuporta, yung mga dapat kasama niya, sila pa ang nagsasaya sa hirap niya, sa sakit niya. Sabi niya, nang ako'y nadapa, sila'y nagsama-sama laban sa akin, ginawa nilang libangan. Imagine mo yan, nadapa ka na, pero ginawa ka pa nilang entertainment. Yan ang masakit. Picture mo ito sa sarili mo, may project ka. Nagtrabaho ka ng ilang taon, 3 taon para sa akin. Kindergarten hanggang grade 2, ganyan katagal, tapos biglang bumagsak, nawala ang investment. Sino ang unang tumawag? Hindi yung mga totoong kaibigan, kundi yung mga tsismoso, yung mga masayang marinig na bumagsak ka. Oy, totoo ba yan? Kawawa ka naman. Pero sa mata, kita mo ang ngiti, ang tuwa. Yan ang ikaapat na ugali, pagdiriwang sa pagbagsak mo. Hindi dahil ayaw ka nila, kundi dahil threatened sila sa'yo, threatened sa potential mo, sa calling mo, kaya gusto nila makita kang bumagsak para sila ay maging mas mataas. Pero tandaan mo ang Kawikaan 24:17-18. Huwag kang magsaya. Huwag kang magsaya kapag bumagsak ang kaaway mo. Bakit? Dahil makikita ng Diyos. At hindi niya magugustuhan, kaya kung may nagsasaya sa pagbagsak mo, problema nila yan. Ang Diyos mismo ang magiging judge, hindi ikaw. Hindi mo kailangan gantihan, hindi mo kailangan ipagtanggol. Ang kailangan mo lang, tumayo ulit. Dahil ang pagbagsak ay temporary, pero ang comeback mo ay eternal. Dahil ginawa ng Diyos. Kaya huwag kang matakot sa pagbagsak, huwag kang matakot sa failure. Kapag may nagsasaya, hayaan mo sila. Ikaw, magtayo ulit, magsimula ulit, manalo ulit. Yan ang ikaapat na ugali. Pero may ikalima pa, ito ay tungkol sa control, sa manipulation, at ito ay common sa mga taong religious. Halika, pag-usapan natin. Ikalimang ugali, ginagamit nila ang Diyos para kontrolin ka. Sinasabi nila, sinabi ng Diyos sa akin na mali ka. Hindi yan ang will ng Diyos para sa'yo. Pero totoo ba? O manipulation lang? Tignan mo si Saul sa 1 Samuel 15. May utos ang Diyos, lipulin ang Amalek, walang matitira. Pero ano ang ginawa ni Saul? Nag-imbak, nag-save ng mga best animals para daw mag-sacrifice. Pero si Samuel, nakita ang totoo. Sabi niya, mas gusto ng Diyos ang pagsunod kaysa sacrifice. Mas gusto niya ang obedience kaysa offering. Yan ang pagkakaiba, obedience versus performance. Kaya kapag may taong ginagamit ang Biblia laban sa iyo, tanungin mo, para saan? Para kanino? Para ba talaga sa kabutihan o para sa kontrol? Dahil ang salita ng Diyos ay para sa buhay, hindi para sa death. Imagine mo ito, may calling ka, klaro, may direction ka, may vision. Pero may nagsasabi, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Mag-pray ka pa, mag-wait ka pa. Pero totoo ba yan? O gusto ka lang nila pigilin? Kasi kapag umalis ka, kawalan nila yan. Kapag umasenso ka, problema nila yan. Kaya ginagamit nila ang spirituality para manatili ka. Sabi ng Galatia 5:1, para sa kalayaan tayo pinakawalan, huwag kayong muling maalipin. Simple, ang Diyos ay nagbigay ng freedom, hindi ng control. Kaya kung may nag-attempt na kontrolin ka using God, yan ay red flag, yan ay manipulation. Hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa takot na mawala ka, na umunlad ka. Kaya gamit nila guilt, gamit nila fear.
Pero ang Diyos, hindi gumagamit ng guilt. Hindi siya gumagamit ng fear para kontrolin ka. Ang ginagamit niya, love, truth, conviction. Yan ang pagkakaiba. Yan ang marker. Kaya ano ang gagawin mo? Test the spirit. Hindi lahat ng nagsasalita ng spiritual words ay tama. Hindi lahat ng nag-quote ng Bible ay tunay. Check the fruit. Check the motive. Check the heart. Yan ang ikalimang ugali. Spiritual manipulation. Pero may ika-anim pa. Ito ang last. Pero ito rin ang most dangerous. Tara. Ika-anim na ugali. Hiwalay ka nila sa suporta mo. Sa mga taong tumutulong sa'yo. Sa mga nag-e-encourage. Paano? Sa pamamagitan ng chismis, ng doubt, ng paglagay ng sama ng loob sa pagitan ninyo. Tingnan mo si David at Absalom sa 2 Samuel 15. Ano ang ginawa ni Absalom? Hindi lang ninakaw ang trono, ninakaw niya ang mga tao ni David, yung mga kakampi, yung mga kasama. Ginawa niyang kalaban. Paano niya ginawa? Simple, naglagay ng duda. Alam niyo ba na si David ay hindi na nag-care sa inyo? Kung ako ang hari, mas magiging mabuti ang buhay ninyo. Ganyan. Unti-unti, maingat. Hanggang sa ang mga taong loyal kay David, nalito. Nag-doubt, nag-isip, baka nga mas okay si Absalom. At doon naganap ang rebellion, ang paghimagsik. Lahat dahil sa isolation, sa division. Picture mo ito sa buhay mo. May kaibigan ka, may kasama ka sa ministry, sa business, pero bigla may nagsabi, alam mo ba ang sinabi niya tungkol sa'yo? Alam mo ba na siya'y nag-complain tapos bigla kang mag-doubt sa kaibigan mo? Mag-alangan, hindi ka na komportable, hindi ka na open, at doon nagsimula ang distansya, ang hiwalayan. Yan ang goal nila, isolation, division. Bakit gusto nila yan? Dahil kapag nag-iisa ka, mas madali kang pabagsakin, mas madali kang atakin, walang susuporta, walang magtatanggol. Kaya yan ang strategy, hiwalay, divide, conquer. Pero ang Biblia ay clear sa Ecclesiastes 4:12. Ang tatlo ay hindi madaling mapuputol. Dalawa ay okay, pero tatlo, mas malakas. Yan ang power ng community, ng connection. Kaya ano ang gagawin mo? Huwag kang makinig sa chismis. Huwag kang maniwala agad sa sinabi ng iba, verify mo. Tanungin mo direkta ang taong involved. Huwag kang hayaan na mahiwalay ka. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi ganun kadali bitawan. Ang tunay na kasama, hindi ganun kadali iwanan. Kaya kung may nag-attempt na hiwalay ka, red flag, big time. Yan ang ika-anim na ugali, isolation. At yan ang last ng 6 ugali na ito. Pero hindi pa tayo tapos. May importanteng parte pa, ang promise, ang pangako ng Diyos. Ngayon, alam mo na ang X ugali. Nakita mo na ang patterns. Pero ang tanong, ano ngayon? Paano ka makakasurvive? Paano ka makakatagumpay kahit may mga taong gusto kang pabagsakin? Ito ang sagot. Ang Diyos mismo ang magiging protection mo. Tignan mo ang Psalms 23, ang Panginoon ang aking pastol, walang magiging kulang sa akin. Simple, pero powerful, kahit ano pa ang kalaban, kahit sino pa ang umatake, walang kulang. Tapos tingnan mo ang verse 5, inihahanda mo ang dulang sa harap ng aking mga kaaway. Imagine mo yan, hindi tinago ka ng Diyos, hindi ka niya kinubli, kundi dinala ka niya sa harap nila at pinakain ka. Bakit? Para makita nila, para malaman nila na kahit ano pa ang ginawa nila, blessed ka pa rin. Kahit ano pa ang plot nila, protected ka pa rin. Yun ang style ng Diyos, public vindication. Picture mo si David, ilang taon siyang tumakas kay Saul, 10 years. Kindergarten hanggang grade 4, ganyan katagal. Pero sa huli, siya ang naging hari. Hindi si Saul, hindi si Absalom, si David. Bakit? Dahil hindi siya gumante. Hindi siya nag-revenge, hinayaan niya ang Diyos, hinayaan niya ang justice ng Diyos. At yan ang nangyari, ang Diyos mismo ang nag-vindicate, ang Diyos mismo ang nag-promote. Kaya ano ang kailangan mo? Trust, pagtitiwala. Huwag kang madaliin ang proseso, huwag kang magpanik. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. May plano siya, at ang plano niya, laging better than yours. Isipin mo ito, ang bawat pag-atake may layunin.
Ang bawat pagsubok may dahilan, hindi para wasakin ka, kundi para i-refine ka, para gawing gold, para gawing pure. Sabi ng 1 Peter 4:12-13, huwag kayong magtaka sa apoy na pagsubok na dumarating sa inyo, kasi normal yan, expected yan. Kapag pinili ka ng Diyos, may kasamang kalaban, pero ang sabi rin niya, magalak kayo. Magalak? Oo. Dahil ang suffering na ito, may participation yan sa glory ni Christ. May kasamang glory. Ibig sabihin, mas malapit ka sa Kanya. Kaya kung ngayon ay dumadaan ka sa hirap, dahil may umaatake, dahil may nagtutulak sa iyo pababa, alamin mo ito, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. At ang Diyos, mas malakas kaysa lahat. Ang sabi ng Romans 8:31, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang makakalaban sa atin? Nobody. Walang tao, walang demonyo, walang circumstances. Kapag ang Diyos ay para sa iyo, walang kontra. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? 3 steps. Una, identify mo ang mga tao. Alam mo na ang shin ugali. Pangalawa, guard mo ang sarili mo. Huwag kang pabaya. Pangatlo, trust ka sa Diyos. Hayaan mo siyang gumawa. Hindi mo kailangan gantihan. Hindi mo kailangan lumaban. Ang kailangan mo lang manatili sa position mo, manatili sa calling mo, manatili sa purpose mo. Dahil ang Diyos mismo ang maglalaban para sa iyo. Isipin mo ang Exodus 14:14. Si Moses at ang Red Sea, hahabol ang Egyptian army, takot ang mga tao. Pero ang sabi ni Moses, ang Panginoon ang maglalaban para sa inyo. At kayo ay magiging tahimik, simple, powerful. At ano ang nangyari? Bumuksan ang dagat. Nakalusot ang mga Israelites, nalunod ang kalaban, hindi dahil nakipaglaban sila, kundi dahil tumiwala sila. Yan ang promise, yan ang pangako. Kaya ngayong alam mo na ang 6 ugali, huwag kang matakot. Alam mo na ang enemies, pero alam mo rin ang God. At ang God mo, mas malakas, mas powerful. Kaya tiwala lang, magtiwala ka, dahil ang Diyos ay kasama mo.